kailangang taglayin natin lahat sa kabila ng lahat ng nakita na natin sa ating lakad sa Diyos, sa kabila ng himala ng mga dakilang pagliligtas na naranasan natin, sa kabila ng lahat ng kalalatian na nakita natin, dapat ay manatiling meron tayong pag-aasam, pagkauhaw na higit na makilalang Diyos. Magnasa na higit pang makita ang kanyang kalalatian. Alright, yan ang puso ni Moises na ina-express niya dito sa tagpong ito. I beseech thee, show me thy glory. Verse 19. And he said, I will make all my goodness pass before thee, and I will proclaim the name of the Lord before thee. Itong sagot ng Diyos sa kanya, patadaanin ko lahat ng aking kabutihan sa iyong harapan, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa iyong harapan. And nagpatuloy siya, and I will be gracious to whom I will be gracious, and I will show mercy on whom I will show mercy. And he said, Thou cannot see my face, for there shall no man see me and live. And the Lord said, Behold, there is a place by me, and thou shalt stand upon a rock, and it shall come to pass while my glory passes by, that I will put thee in a cleft of the rock, and I will cover thee with my hand while I pass by, and I will take away mine hand, and thou shalt see my back parts, but my face shall not be seen. Talon tayo sa verse 5 ng chapter 34. Next chapter. Verse 5, masabi, and the Lord descended in the cloud, and stood with him there, and proclaimed the name of the Lord. So yung ipinangako niya kay Moses, narito ngayon, kanyang tinupad. Siya daw ay bumaba, amen, sa ulap, nang nasa ulap. Hindi ba ang Diyos ay bumaba din nang nasa ulap sa ating panahon? Yung sinasabi nilang mystery cloud, hindi nila alam. It's the Lord coming down in a cloud. Yun ay simbolo ng kanyang presensya na ibinaba niya dito sa ibabaw ng lupa. So sabi dito, he descended in the cloud and stood with him there and proclaimed the name of the Lord. Tinanyag niya raw ang pangalan ng Panginoon. Tingnan natin kung paano niya itananyag, paano niya ipinaalam. In other words, paano niya inihayag ang kanyang pangalan. Nang sabi dito sa verse 6 ay ganito, and the Lord passed by before him and proclaimed. Ito yung proclamation ng kanyang pangalan. Alright? The Lord God, merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Alright? Kala ko ba pangalan? Nasaan ang pangalan dyan? Nasaan ang pangalan dun sa itinanyag ng Panginoon nung siya'y bumaba? Amen? Para siya ay magpakita kay Moises. Nasaan ang pangalan niya dyan? Ang pangalan niya ay may taglay ng mga katangian. Remember, yung palagi natin sinasabi, ang pangalan ay sumisimbolo sa characteristic, sa attributes ng tao. Kaya nga kung meron tayong dapat pakatandaan, amen, lalo tayong mga magulang, mag-ingat tayo sa pagbibigay ng pangalan sa ating mga anak. Dahil anuman ang ibigay mong pangalan, yung nature ng pangalan yun ay maikakabit doon sa katangian ng iyong anak. Kaya nga sabi ni Brother Branham, pagka meron kayong anak ng pangalan ay Elvis o Ricky, palitan nyo na kaagad. Dahil may mga katangian yung pangalan yun na ma-adapt nung inyong anak at kanyang imamanifest sa kanyang buhay. So ang pangalan ng Diyos ay may kinalaman saan? Sa kanyang katangian, sa kanyang ugali, sa kanyang attributes. At tignan nyo, nung i-proclaim ng Diyos ang pangalan ng Panginoon kay Moses, ang sabi narito na, ipoproklama ko na, itatanyag ko na ang pangalan ng Panginoon sa iyong harapan. At ang sabi, here it is, and he proclaimed, the Lord God. And not only that, but merciful and gracious, long-suffering and abundant in goodness and truth. Anong nasumpungan natin sa proklamasyon ng pangalan ng Panginoon? Siya ay mahabagin, siya ay sagana sa kabutihan at katotohanan, siya ay mapagpahinood, siya ay mahabagin, siya ay mapagmahal. Yun ang sinasabi, that's the name of the Lord. Because that's His characteristics. Amen. Na kanyang ipinamamalas habang siya ay nagpapakilala sa kanyang mga anak.
Sa Proverbs 14:29, sabi ng scripture ay ganito, He that is slow to wrath is of great understanding. Kanina, anong nakita natin na katangian ng Diyos? Ano yung revelation ng kanyang pangalan? Mapagpahinuhod. Long suffering. At alam niyo, isa pang ibig sabihin ng long suffering? Amen? Being slow to wrath. Pagiging mabagal magalit. Mabagal sa kagalitan, ang sabi ng ating translation sa Tagalog. And here in Proverbs 14:29, amen, ang sabi, He that is slow to wrath is of great understanding. Yun daw mabagal na magalit ay merong dakilang pagkaunawa. At sino pang mas magkakaroon ng mas dakilang pagkaunawa kaysa sa Diyos sa tunay na katayuan natin bilang mga tao? Kaya siya mapagpahinod, kaya hindi siya basta-basta nagagalit, kaya kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili, dahil nauunawaan niya ang kalagayan ng tao. Now, naiintindihan ko kung bakit ang tao sa kapwa-tao, kadalasan, maiksi ang fuse. Bakit? Kasi kadalasan, yung tao sa kapwa-tao ay hindi nagkakaintindihan. Maraming mga tao ang walang sapat na insight tungkol sa kanyang kapwa. Hindi niya nauunawaan. Yun ang ibig sabihin nun, ang kalagayan ng kanyang kapwa o hindi niya kinoconsider, hindi niya pinagdidili-dilihan, hindi niya inuunawa. Kaya konting pagkakamali, amen, siya ay mabilis sa gatilyo. Sabi nga nila, di ba? Umuusok agad yung kanyang ilong. Amen? At bumubula yung kanyang bibig na para bang may rabies siya. Gustong mangagat. Bakit? Dahil you don't have enough insight, amen, into the life of your brother or your sister. Pero ang sabi, ang tao daw na mabagal magalit, ang tao na mapagpahinuhod, narinig niyo ba ako? Amen, yun ay tanda na meron siyang dakilang pagkaunawa tungkol sa kanyang kapatid. Kilala niya ang katangian ng kanyang kapatid. Kilala niya ang kalagayan ng kanyang kapatid. Bakit? Kasi kung ano yung kanyang kapatid, ganun din siya bilang tao. Sabi sa inyo, hindi ito isang dakilang mensahe na tatalakay sa malalalim na hiwaga. Pero palagay ko, sa marami sa inyo, ito ay matagal na panahon na nagsilbing hiwaga, kaya kailangan natin buksan. So those who are long-suffering and patient have insight that others don't have. May malalim siyang pag-unawa. Kaya hindi siya kaagad nagagalit. Tingnan natin sa Psalm 78 verse 38. Ito ay nangungusap tungkol sa attitude ni Lord sa kanyang bayan na Israel na paulit-ulit na tawag dito sumusuway sa kanyang kalooban. Sabi dito sa verse 38, But He, the Lord, being full of what? Compassion, forgave their iniquity. Puspos siya ng kahabagan. At dahil doon pinatawad ng kanilang mga katampalasanan and destroy them not. Yea, many a time turned He His anger away. Maraming beses daw na kanyang inilayo ang kanyang galit sa kanila. And did not stir up all His wrath. Pinigil niya yung kanyang galit. Hindi niya tinodo ang kanyang galit. Yun ibig sabihin dito.
Amen. Maraming beses, maraming pagkakataon na pwede niya nang gawin yun. Sumusobra na sila. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinigilan niya pa rin ang kanyang sarili. Verse 39, for He remembered that they were but flesh. Yun ang minsan nakakalimutan natin. That we are but flesh. Pero si Lord, hindi niya yung kinakalimutan. At yun ang dahilan kaya naging mapagpahinood siya sa kanyang bayan dahil naalala niya, sila'y mga tao lamang. Sila'y laman na mahina. Yung ating laman, amen, sa pinakamatibay na kondisyon nito ay mahina pa rin. Tandaan niyo yan. Kahit gaano niyo palakasin ang inyong mga laman, amen, palakihin niyo ang mga muscle, pakinisin nyo, pagandahin nyo, sa pinakamainam na kondisyon yan. Ang sabi sa Biblia, yan ay mahina pa rin. Ang sabi nga ng ating Panginoon, the spirit is willing, but the flesh is what? Weak. Wala akong pakialam kung gano'n yung inalagaan niyang laman nyo. Sa pinakamagandang kondisyon yan, yan ay mahina. At yun ang inalala ni Lord. Kaya nagtimpi siya sa kanyang bayan. Sila ay mga laman. Sila ay mga nagmana ng katangian galing doon sa serpente. Lahat sila ay nagmana ng kahinaan. Amen. Na ipinasa ni Adan. Can you say amen? Sa pamamagitan ng paraan ng kapanganakan nila, lahat sila, walang isang man exempted. Maging ako, amen, ngayon na narito, amen, maging mga ministro, walang sino man exempted. Lahat ay may mga katangian na galing doon sa kasalanang yun. And we must remember that always. Marahil sabihin nyo, Badre, hindi ba dapat tayo ay tinubos na, tayo ay overcomer na? Kaya ka overcomer kasi meron kang i-overcome. At palaging ino-overcome. Hindi ka one-time overcomer. Hindi ka one-punch phony. Kumbaga, minsan kang nagustong at pinagtagumpayan mo yung katawan mo, tapos na, wala ka ng laban. Hindi. Araw-araw may laban ka. Kaya ka overcomer kasi araw-araw dapat nagtatagumpay ka sa iyong laman. At yun ang dapat natin alalahanin, yung laman natin, kahit na tayo ay natubos na sa ating kaluluwa, amen, by the power of the blood of the Lord Jesus Christ redeemed, wala na siyang nakikitang kasalanan sa panloob na pagkatao natin, pero alalahanin nyo na itong katawang ito ay hindi pa natutubos. At hindi po pwede na i-repair lang ito, hindi pwedeng patsi-patsihan mo lang. At okay na siguro to, mas maganda na itsura niya ngayon simula nung patsihan ko siya. No. Kung paanong si Lord, ang kinailangan niyang gawin ay lubos na alisin, pawiin yung old nature natin dati na nasa ating kalooban. Amen, ang kailangan din mangyari sa ating katawan ay hindi lang tagpian o patsihan. Kailangan ito ay lubos na tubusin at baguhin, matransform sa kapangyarihan ng Diyos. And one of these days is going to be a reality. Hallelujah, na ang katawang ito ay magiging isang malulahating katawan because He promised that. Pero amen, ang balita ko sa inyo ngayon, amen, at inyong pakatandaan habang di pa napapalitan, may pakikipagbaka kayo. Hindi lang sa inyong sarili, kundi sa mga kapatid nyo. That's why we all need to remember that we all are just flesh. All right? So I don't want you to be negative, but I want to present to you the fact. Yun. Amen? Kasi minsan ginagawang excuse yung tao lang eh. Amen? Totoo naman yun, pero don't overdo it. Nagawin mo ng excuse yun sa paggawa mo ng mga kabulastugan. But if you slip, if you stumble, if you make something that is not pleasing to God, then it may as well be because of that sticky nature that you still have in your body. Kailangan ito'y palitan, hindi lang basta tagpian, hindi lang repair, hindi lang overhaul. Kailangan ay pagpapalit ang maranasan ng ating katawan para lubusan tayong makalaya dito. Alright. So God, I'm so glad that God still remembers that we are still in this flesh.
isipin nyo kung hindi na yung inaalala ni Lord. Amen? Palagay nyo, kung ang Lord ay nakikipag-deal sa atin, kung paano nakikipag-deal tayo sa ating kapwa minsan. Diba? Siguro tagal na tayong nautas. Tagal na tayong nawala sa mundo. Pero He still remembers. Oo, tinubos ko na siya. Oo, sila'y, amen, baptized na with the Holy Spirit, pero nandiyan pa rin sila sa salarin na katawang yan. So we need to have an understanding of the frailty of one another. We are here. We are all here together. Wala tayong, amen, sinisino. Hindi ako exempted. Lahat tayo may kahinaan. Lahat tayo, amen, nasa ganitong mahirap na kondisyon. Amen. Tinubos sa loob, hindi tinubos sa labas. Kaya merong conflict araw-araw. Kaya sabi ni Paul, yung gusto kong gawin, hindi ko magawa. Maintindihan nyo? Yung mga dapat na ginagawa ko, hindi ko magawa. Yung hindi ko dapat gawin, yun ang aking nagagawa. Ang sabi niya ngayon, alam ko na, yung hindi ko nagagawa, amen, ay dahil sa merong batas ng kasalanan na umiiral pa rin sa aking katawan. At kailangan natin itong labanan. Kailangan natin palakasin yung panloob na pagkatao natin para masupil natin itong laman na ito. Amen. At naniniwala ako bilang mga anak ng Diyos. Amen. Kailangan ipakita natin na tayo talagang natubos nga at naging mga anak ng Diyos sa pamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo, sa pamagitan ng pagsupil sa laman na ito. Amen. Kung paanong si Adan ay inutusan na supilin yung lupa, yung mundo. Kaya say amen. Tayo ngayon ay merong commission kay Lord na supilin yung ating mundo. Yun ang magpapatunay na tayo anak ng Diyos. Amen. Kung kaya natin supilin ito. But we need to have that insight, that understanding. Na yung kapatid ko, oo, marahil ministro siya, pero tao din yan eh. Marahil ebanghilista siya, marahil pastor na siya, pero he's still flesh. Meron siyang pakikipagbaka, may laban siya, meron siya mismo may kinaiinisan sa kanyang sarili. Amen? Sino ba dito ang labs na labs niya ang kanyang sarili na wala siyang makitang anumang kapintasan sa kanyang sarili pag tumitingin siya sa salamin? Guwapo mo talaga. Wala akong makitang isamang kapintasan. May, laki ng problema mo. So we need to have an insight of the plight of each other on account of this weak flesh. Proverbs 14:17, tingnan natin. Proverbs 14:17, he that is soon angry dealeth foolishly. He that is soon angry deals foolishly. Ang pagkakasabi sa Amplified Version ay ganito, he who foams up quickly and flies into a passion deals foolishly. And a man of wicked plots and plans is hated. Yung tao daw na madaling bumula yung bibig sa galit. Yan yung sabi sa Amplified, he who foams up quickly and flies into a passion deals foolishly. Yung mga walang pagtitimpi, yung mabilis magalit. Amen? Pag nakitungo, hangal yung kanyang pakikitungo sa kanyang kapwa. Yung mga padalos-dalos, yung mga walang pagtitimpi. Amen, tandaan nyo, meron isang quotation akong binabasa kanina dun sa quote book ko, Preacher's Quote Book. Sabi, kung di ako nagkakamalang, sabi niya, a moment of impatience or a moment of patience can ward off a great destruction. But a moment of impatience can ruin one's whole life. Isang saglit ng kawalan ng pasensya ay maaring gumiba doon sa patotoo na yung itinayo sa loob ng maraming taon. Pero yung pagpapasensya, isang saglit ng pagpapasensya ay maaring magpaiwas sa iyo sa isang malaking kasakunahan. Maintindihan nyo ngayon kung gaano ka-importante na taglayin natin yung mga katangian ng ating Panginoon. If
we claim to be Christians and we bear His name, then we should also bear the nature of that name. Naintindihan niyo ako? Proclaim your name, Lord, in your people. Proclaim your name. Anong name? It's His nature, His attributes. It's not really the spelling of the name Jesus Christ. It's the life behind the name. Dahil lahat gumagamit ng Jesus. Lahat gumagamit ng Kristo. Lahat gumagamit ng salitang Kristiyano. Pero are we manifesting really the nature of the name? Are we proclaiming the name of God? Do we have that patience with one another? Amen? Nakakalungkot, pero sa totoo lang, minsan mas mapasensya pa tayo dun sa mga nasa labas kaysa sa isa't isa. At minsan, nasasawi ako ng misis ko, napapaalalahan, bakit pagdating sa amin, parang ang bilis-bilis mong maubusan ng pasensya. Pero pagka doon sa labas, parang ang pasensya mo lahat ng klase ng pagpaparaya, ginagawa mo. Pero pagdating sa amin, parang ang bilis mo, sumabog ng fuse mo. Oo, umamin yung iba sa inyo, umamin kayo. Amen, yan ang gusto ko. Alam niyo kung anong lusot ko? Anong lusot ko kay Sister Bennett? Kasi, yung iba kasi baka hindi ako maintindihan. Ako, alam ko, maintindihan mo ako eh. Lusot ko lang yun, pero mali talaga yun. Di ba? Pero isang banda yun eh, kasi palagay ako eh, parang kaya niya kanto eh, kaya niya i-absorb ito eh, kasi believer ito eh. Saka kung sino bang intindi sa akin, kundi yung misis ko. Pero I realize that's wrong. That's wrong. Kung mapasensya tayo sa iba, mas lalo dapat tayo maging mapagpasensya sa isa't isa, sa mga anak ng Diyos, mga kasambahin natin sa pananampalataya. Praise the Lord. Aha, praise the Lord. May mga ngumingiti sa akin dito. Magpapastor ako ng gusto ngayon. And I'm just getting myself out of the way. Si Lord na ang bahala sa inyo. Tamaan ang tamaan. Bato-bato sa langit. He that is soon angry deals foolishly. Si Brother Branham, minsan kausap niya si Brother Lee Vale. Brother Lee Vale, siya yung nag-edit nung kanyang Seven Church Age book. As Brother Lee Vale, hindi niya maintindihan si Brother Branham kung paano nakapagpapasensya siya sa mga tao na walang humpay, walang patid ang pamumula at pagsasalita ng masasama laban sa kanya. Sabi niya, paano mong napapabayaan na pinagsasalitaan ka ng mga taong ganyan? Nang ganyan, sabi niya kay Brother Branham. Sabi niya kay Brother Lee Vale, ang problema mo, masyado kang mabilis sa gatilyo. Masyado kang mabilis magalit. Sabi niya, hayaan mo lang. Amen. Si Lord ang may gawa niyan. Naisip niyo ba yun ng ganon? It's an insight na siguro kailangan mataglay natin ngayon. Pag pinahintulot ni Lord, si Lord ang may gawa niyan. Meron siyang layunin. Kung ikaw ay pinagsasabihan ng sari-saring bagay na walang katotohanan, dahil sa pananampalataya mo, amen, hayaan mo lang sila. Hinahayaan yun ni Lord. Meron siyang layunin. Kaya mo sinasapit yun. Amen. Hindi silang gumagawa noon. Baka sila ay inaalihan lang ng kung anong espiritu para sabihin yung mga bagay na yun. At ang tunay na sinusubok, amen, na ikaw, paano ka magre-react? Paano mo i-manifest yung kanyang pangalan? Paano mo i-proclaim yung pangalan ni Lord? At naalala ko isang statement ng ating propeta, sabi niya, amen, yung mga trials na dumarating, yung mga persecution sa akin, it's just a predestinated trial before the foundation of the world. Amen. Ang sabi ni Job, isang taong matalino rin, sabi, mabuti lang ba ang tatanggapin natin kay Lord at hindi masama? Puro lang makabutihan ang ating dadanasin dito sa lupa at wala tayong mararamdamang sakit o pagsubok o pangahamak sa ating kapwa. Alam niyo yung sagot doon? Ang magiging problema niyo ay yung pag-handle nyo doon
sa mga hindi maganda. Naalala ko yung isang tagpo sa Old Testament nung pagkatapos na si David ay matanggal sa trono, naghimaksik ang kanyang sariling anak, if you remember that. At narito siya kasama ang kanyang mga tapat na mga alalay, mga tauhan. At sila ay nasa isang lugar sa 2 Samuel chapter 16. If you want to look at it, maybe we can read it. 2 Samuel chapter 16, verse 9. Yung mga naunang talata, makikita nyo dyan si Shimei. Kung bigkasin ng iba yan, Shimei, pero ang tamang bigkas yan, Shimei. Itong si Shimei ay, alala nyo, nilait-lait si David. Diba? Pinagsalitaan siya ng mga mapanghamak na salita. At hindi lang yun, binabato pa si David. Samantalang kasama ni David yung mga dakilang warrior niya. Pero hindi natakot itong si Shimei na siya'y laitin, na siya'y pagsalitaan at lahat. At ganito ang eksena sa verse 9. Then said Abishai, isa sa mga dakilang tauhan ni David, the son of Zuriah, unto the king, why should this dead dog curse my lord the king? Bakit kailangang sumpain nitong asong ito ang aking hari? In other words, mapapayagan ko ba, pababayaan ko ba na minumura nitong asong ito ang aking hari? Abishai lang naman. Pag pumatayan ng tao, 300 sabay-sabay. Kaya sabi niya, hari, paano mo ma-expect na pananatilihin kay ulo nitong isang iika-ikang asong ito? Ika-ika kasi si Shimei. Sabi niya, let me go over, pray thee. Pinamamanik ko sa iyo, payagan mo lang ako, hari. Kaya mo pumunta ako, lapitan ko siya. Dan sabi niya, take off his head. Ganun lang kasimple. Pupugutan ko na ulo, kung po pwede. And verse 10, and the king said, what have I to do with you, you sons of Zeruiah? So, kita nyo dito, nung sumagot si David, hindi lang son of Zeruiah ang sinabi, kundi sons of Zeruiah. Ibig sabihin, hindi lang si Abishai ang nag-react. Yung ibang mga kasama niya, na mga anak din ni Zeruiah, ay nag-react. Kaya sabi niya, anong kinalaman ko sa inyo kayong mga anak ni Zeruiah? So let him curse. Hayaan mo magmura siya. Hayaan mong murahin niya ako. Hayaan nyo lang yan. Because the Lord had said unto him, curse David. Who shall then say, wherefore hast thou done this? Minsan di natin naintindihan. Amen? Na ang Diyos pinahintulot. Ang Diyos pinahintulot na gawin yun ng tao sa iyo. Pinahintulot ni Lord na gawin yun ng kapatid mo sa iyo. Si Lord ang may gawa nun. So David had a great insight about the frailty of human beings. Amen? Alam niya na walang magagawa itong taong ito kung hindi ipahintulot ni Lord. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang tapang para gawin niya yun sa akin, kundi siya inanoint. Isipin mo, gawin niya yun sa akin sa harap ng aking mga dakilang warrior. So meron siyang insight, may understanding siya. Kaya nagawa niyang pahupain ang sarili niyang galit. Nagawa niyang pigilin. He that is slow to anger is of great understanding. Alam niya na hindi nalalaman ng taong yun ang kanyang ginagawa. Alam niya kawawa itong taong ito dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa. And I say, yun ang understanding ni Esteban. Nung siya'y batuhin. Amen, hanggang siya'y mamatay. Amen, imbis na siya'y sumumpa at magmura at sabihin kay Lord, Lord, bahala ka na sa kanila, gantihan mo si Lord, magpaulang ka ng apoy. Nung sabi niya, Panginoon, patawarin mo sila. Huwag mong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Because he was a man of understanding. Kung hindi mangyayari sa atin, hindi pinahintulot ni Lord. Pag pinangyari sa atin, amen, pinahintulot ni Lord at may layunin siya sa ating buhay.
sa pangyayaring yun. Kaya ginawa ng taong yun. Kaya ako inuusig. Kaya ako hinahamak. Kaya ako pinagsasabihan ng lahat ng klase ng bagay. Kaya ako chinisismis. Amen. Amen. Kailangan maunawaan nyo, si Lord ay nagpahintulot niyan and is watching your reaction. Are you a man or a woman of great understanding? You have that insight about the frailty of human beings. Ang Diyos ang may sabi sa kanya, nagawin niya yun, sabi ni David. Kaya sino makapagsasabi na bakit niya ginawa yun? Si Lord ang nagsabi si Lord ang nagutos, si Lord ang nagpahintulot, in other words. And David said to Abishai and to all his servants, behold, my son, which came forth of my bowels, seeketh my life. How much more now may this Benjamite do it? Let him alone and let him curse, for the Lord had bidden him. Sabi niya, yung anak ko ang sarili, nagrebelde laban sa akin at narito ngayon, gusto niya akong patayin. Anak ko na yon. Ito, hindi ko kaano-ano to eh. Benjamite ito eh. Di ba? Hallelujah. Siya pa kaya ang hindi magtangka sa aking buhay? Hayaan niyo siya dahil si Lord ang nag-utos sa kanya na gawin niyo yun. Maybe not literally, amen, commanding him, but the Lord, amen, permitted him to do it. Sabihin siya ang nag-utos sa sirkumstansya na mangyari. Yung sirkumstansya ngayon sa pagkakataon ngayon. Dahil meron siyang dakilang plano para kay David. At meron siyang dakilang plano, amen, ipakita ang nature ni Lord Jesus Christ kay David. Nakita niyo ba yun? Minsan minamalit natin yung mga pagkakataon magpakita ng pagtitiis, ng pasensya, ng pagmamalasakit, ng pagpapatawad. Hindi niyo alam, binibigyan kayo ng pagkakataon na i-reflect niyo ang image ni Lord. Minsan binalalampas natin, minsan hinayaan natin na badaig tayo ng emosyon natin. Amen. And we miss the opportunity to manifest Christ on the earth. Samantalang yun ang katawagan natin. Samantalang ang sinasabi natin, si Christ ay bumaba ngayon. Amen. In His second coming, hindi sa anyo ng isang taong, isang individual na tao, kundi sa anyo ng nobya. Amen. Naintindihan niyo ba yung kadakilaan ng statement na yon? Ang Diyos, si Kristo ay bumaba ngayon, hindi sa anyo ng corporal body niya. Amen. Mali ang konsepto ng mga tao na si Kristo sa second coming ay magpapakita bababa dito sa ibabaw ng lupa. No, Christ will not come down on the earth. Hindi niya aapak ang kanyang mga pa dito sa ibabaw ng lupa sa kanyang second coming. Why? Because we're gonna meet Him in the air. Pero bago mangyari yon, amen, siya ay magpapakita dito sa ibabaw ng lupa sa anyo ng kanyang nobya. Kaya pwede natin sabihin na ang tunay na pagdating niya sa second coming ay sa pamamagitan ng bawat isa sa atin na nag-aangking nobya ni Kristo. At hindi yung maliit na patotoo. Huwag nyo dapat baliwalay, huwag nyo maliitin yan, mag-aangin yan na sinasabi nyo, Christ in bright form, Christ in bright form. Amen, baka subukin kayo sa inyong patotoo. And God gives us a chance to prove that every day. And God gives us a chance to prove that. Amen, pagka hinayaan niya magkaroon ng schism, ng division sa church, ng hindi pagkakaintindihan, hinayaan niya magkaroon ng hindi magandang pag-uugali ng isang kapatid, paano ka magre-react? Praise the Lord. Amen. So sabi ni David, the Lord had beaten him. Hayaan niyo siya. Gawin niya kung anong gusto niyang gawin. So verse 12, it may be, verse 12, that the Lord will look on mine affliction, and that the Lord will requite me good for His cursing this day. Hayaan niyo lang siya kasi baka dahil sa ginagawa niya, amen, ay tingnan ako ng Diyos ng may kahabagan. Amen. Pagka gumanti na ako, pagka inutusan ko na kayo na pukutan niyo na ng ulo yan, amen, hindi ako matitignan ni Lord katulad ng kung hahayaan ko siya at magpapakumbaba ako at ibigay ko sa kanyang kamay ang lahat ng bagay at makita niya na ako ay hinahamak, baka siya'y mahabag sa akin at dahil doon ay gantihan niya ako ng kabutihan dahil dito sa aking dinadanas.
Pag hindi ka nagtatanim, hindi ka nagbabanta, hindi ka nagpaplano ng revenge doon sa mga nananalbahi sa iyo. Bakos pinapaubaya mo sa kamay ni Lord, si Lord ay titingin sa iyo ng may kaawaan. At sabi, ikaw ay gagantihan ng kabutihan. Dahil nagawa mo yan, anak, gagantihan kita ng kabutihan. Papagpalain kita. Dahil naipakita mo ang aking katangian, naipakita mo yung aking pagiging long-suffering. Having that long-suffering. Amen. Yung aking pagtitiis. Yung aking habag, yung aking pagmamahal, yung aking pangunawa. Alala niyo sabi ni Jesus sa John chapter 5 verse 43, I am come in my Father's name. Ngayon, alam niyo na, mas malalim na ang tanggap niyo dyan. I come in my Father's name. Hindi lang dahil sa isa yung pangalan nila, that's the truth. Pero dahil sa harap ng ating tinatalakay, alam niyo na kung ibig sabihin nun. Nung sabihin ni Lord, I am come in my Father's name. Ibig sabihin nun, I am bearing my Father's nature. At tingnan natin ang manifestation ni Jesus. Sa John chapter 1, verse 14. Sabi ng scripture ganito, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory. Amen, ito yung glory na nakita ni Moses, pinakita sa kanya ng Diyos doon sa bundok. At nung si Jesus ay mag-manifest sa laman, ang sabi ng scripture ay ganito, He was made flesh, the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. Tingnan natin yung glory niya. And the glory as of the only begotten of the Father, ano raw? Full of grace and truth. Si Kristo, ang kanyang kalulatian, ay puspos siya ng biyaya, puspos siya ng habag, at puspos siya ng katotohanan. Why? Kailangan niyang dali ng katangian ng kanyang Ama because He came in His Father's name. Matthew chapter 9 verse 35 to 36, ang sabi ng scripture ay ganito, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom, and healing every sickness and every disease among the people. Verse 36, tignan nyo ang kanyang katangian, tignan nyo ang kanyang pangalan na naipoproklama, tignan nyo ang kanyang kalulatian. But when He saw the multitudes, He was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Nung tignan niya ang kalagayan ng tao, nung tignan niya, amen, ang itsura nila, nahabag siya, napuno siya ng habag sa kanyang puso. Nakita niya na para silang mga tupang walang pastor. What's that? That's the name of the Father. That's the nature. That's the characteristic. Amen. Kung dala niya ang pangalan ng Ama, dalin niya rin ang katangian ng Ama. Amen. At tatanungin ko kayo ngayon, anong tawag niyo sa inyong sarili? Christians. Ibig sabihin, dala-dala naman natin, kaninong pangalan? Pangalan ni Kristo. Amen? Then, ibig sabihin pala noon, kailangan dalhin din natin ang kanyang katangian. Oh, ang kanyang kalulatian and express niya sa ganung paraan, mahabagin. Amen. Matagal magalit. Are you listening to me? Mapagpahinuhod. Mahabagin. Praise the Lord. Amen. Ay, sabihin niyo, Brother Ray, parang, ano ba yung preaching mo ngayon? Ito yung preaching na kailangan niyo marinig. Ano ba yan? Wala yata tayong kulog ngayon, wala tayong kidlat. Wala tayong mga pagpapasabog ng mga hiwaga. Amen? Ang pinasasabog ko ay yung mga mababahong katangian ng ating laman. Boom! Yan ang gusto kong pasabugin ngayon, hindi mga hiwaga. Kailangan natin mapagtagumpayan, kailangan maibihis natin yung katangian ni Kristo. Amen. Atin ang lubusang hubarin yung ating dating damit at ibihis natin ang salita ng Diyos, ang katangian ni Kristo sa ating katauhan. So, kung tayo mga Kristiyano ngayon, hindi lang pangalan ni Kristo ang dala natin, katangian niya ay dala natin. Sa pamagitan ng pakikipag-isa sa Kanya,
By the baptism of the Holy Spirit, we receive His name. And so, hindi natin pwedeng ma-disassociate, hindi natin pwedeng ihiwalay yung mga katangian niya. Hindi kayo pwedeng magpatotoo na Kristiyano kayo tapos wala kayong pakialam kung anong katangian na dinidisplay nyo. Dahil yung pangalan niya ay may kakabit na katangian. Hindi mo pwedeng hiwalay yun sa patotoo mo. Nansan ang pagpapakumbaba? Nansan ang pagpapatawad? Nansan ang habag? Nansan ang pagpapahinuhod? Hindi mo pwedeng hiwalay yan sa pagiging Kristiyano mo. Hindi mo pwedeng sabihin, basta ako, nakagawa ako ng himala, nakakabuhay ako ng patay, pagpagaling ako. Amen? Ang daming gumagawa niya, pero mga salbahe. Pero that's not really the name of Christ. The name of Christ is those attributes na kanyang minanifest. Alam niyo ba ang sabi sa Biblia? Ephesians chapter 3, 14 and 15. Amen. Na ang buong pamilya ng Diyos sa langit at sa lupa ay nagngangalang Hesukristo. Ang pangalan nila ay Jesus Christ. Dala-dala niyo yung pangalan ng inyong Panginoon na inyong pinapatotoo. Tingnan natin sabi ng Scripture. Kung gusto niyo basahin, sabi, for this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named. Kasama ba kayo sa pamilya ni Lord? Ano raw ang dala niyong pangalan? Anong pangalan niyo kung kasama? Ang buong pamilya ay tinatawag na Jesus Christ. Pinangalanang Jesus Christ. That's why we're called, sabi ni Barbara, you are Mrs. Jesus Christ. Hindi mo pwedeng hiwalay itong mga katangian ito na aking tinatalakay ngayon. Kaya ganun ka-importante ito, kaya pinagdidiinan ko ng gusto. 2 Peter chapter 1 verse 4. Pagtitibayin ito ang aking sinasabi sa inyo kanina pa. Right? At dito palagay ko hindi na kayo makaka-disagree because this is very direct. Ang sabi dito sa 2 Corinthians 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be what? Partakers of what? The divine nature. Yan ang ating pinagsisikapan. Yan ang ating mensahe. Yan ang nagpagpapatunay na tayo ang totoong iglesia. Amen. Kapag ang divine nature ay nag-manifest sa ating katawan. Narinig niyo ba ako? Amen. Divine nature. Hallelujah. Praise the Lord. Ang himala ay lilipas. Ang mga pagpapagaling ay lilipas. Naintindihan niyo ba? Pagdating doon sa langit, di na kayo papagalingin. Pagdating sa langit, wala nang himala. But divine nature will continue on. Divine nature will continue to be manifested. Amen. Kaya doon sa dulong bahagi ng ministry ni Brother Branham, parang humupa ng konti yung demonstration doon sa first pull, second pull at lahat. But this time, He's unveiling Christ. Yung kanyang focus ay pagpapakilala kay Kristo, pagpapakita ng katangian ni Kristo, nung pagmamahal niya, nung pagmamalasakit niya, all the attributes of God. And He said, I'm going to tell you something. Amen. Merong lihim si Lord sa likod ng kanyang isip. Ay ihayag ko sa inyo. What's that? Manifesting His nature, His attributes. Bakit? Kasi yun ang highlight ng ministry ng message. Hindi himala, hindi mga pagpapagaling at lahat, but the nature of Christ. Divine nature being manifested in our lives. By this, people will know that you are my disciples indeed, if you have love one for each other. Hallelujah. Praise the Lord. So gusto niyo malaman kung anong third pull? That's the third pull. Christ living in you, manifesting His life in you, showing He's the same yesterday, today, and forever. Amen? Not just with the miracles, but with the nature and the attributes of God. So sabi, tayo ay ginawang mga tagabahagi, partakers ng kanyang divine nature. Having escaped the corruption that is in the world
Through lust. Ibig sabihin nung be partakers ay brought into a partnership. We've been brought into a partnership. Amen. With His divine nature. We work, amen, by this nature. Not anymore by our old nature. But by the divine nature of God. Lumalakad tayo, kumikilos tayo, nagsasalita tayo, nag-iisip tayo dapat. Yung unang nagpapakilos sa atin, yun ang motivation natin, yung divine nature. Hindi na yung dati nating sarili. Hindi na yung laman. Ito'y kumukontra, pero we have the power, amen, para ito ay supilin. Amen, pag ito'y umalma, amen, we have the power to rebuke it and express the divine nature of God. Sabi ni Pablo, mabilis, 2 Corinthians 6, verse 3 to 6. Ang sabi dito, giving no offense in anything, that the ministry be not blamed. Alright? So unang-una ito yung nangungusap tungkol sa mga ministro. Mga may ministry, fivefold ministers. At kanyang inihemplo ang kanyang sarili, ang ministry ng mga apostoles na kasama niya dati. Sabi niya, giving no offense in anything, that the ministry be not flamed. Hindi ako nagbibigay ng kadahilanan ng ikatitisod ng sinuman. Amen. Upang ang ministeryo ay wag masisi. Wag mapulaan. Ibig sabihin, mabigat. Malaki ang pahalaga ni Pablo. Amen. Sa ministeryo, malaki ang pahalaga niya. Amen. Sa patutuho. Amen. Sa kanyang ministeryo. It's not just preaching. It's not just, teaching all these things. Amen. But it's the life. Ayaw ko ang aking buhay ay magbigay ng kadahilanan para matisod ng sinuman. Yun ang sabi niya. Kaya ako'y nag-iingat na gusto sa aking patutuho. And I say, you remember these ministers. Mga kapatid kong naririto, ito'y para sa ating lahat. Amen. Kumusta ang ating patutuo? Hindi pa tayo nagbibigay ng kadahilanan para ang iba ay matisod sa atin at mapulaan ang pangalan ng ating Diyos na pinaglilingkuran? Ang sinasabi ni Pablo dito, hindi ako nagtayo ng patutuo sa loob ng maraming taon para ito ay wasakin lamang sa isang iglap dahil lang sa hindi ako nag-ingat at naging impatient ako. Dahil lang nag-react ako nang hindi ako umuupo muna at mananalangin. Diniling kay Lord kung paano ko mag-react doon sa sitwasyon na yun. Isang pagkakamali, isang maling desisyon, isang tayo na inyong ipapakita sa congregation ay maaring makaapekto sa maraming tao, maaring ikatisod ng isa, at yung iba ay ma-embolden, maglakas ng loob, na gawin kung ano yung ginawa mo, yung desisyon mo ay gagayahin nila dahil ikaw ay tinitingnan nila. As why, nung mga nakaraang taon, amen, kinailangan kong tumayo, amen, sa mga bagay na, amen, yung iba, kontra, but I had to stand with what I think is right. Because I realize, hindi lang ito para sa kasalukuyan. May mga taong makakarinig ng aking desisyon. May mga taong makakarinig ng desisyon ko, ng aking ginawa, ng aking pasya sa bagay na yon. At kapag nagkamali ako sa aking desisyon, amen, gagayahin nila yon, and they will be emboldened to do something that is wrong. Dahil sa aking pasya. Dahil sa aking paninindigan. May mga taong magkakaroon ng lakas ng loob na gawin yung bagay na hindi dapat nilang gawin. Kaya ganun kaingat tayo dapat sa ministry. Hindi ito isang maliit na bagay. Nang-usap ako tungkol sa fivefold ministry. Ganito kaseryoso ito. Kasi Pablo siya'y nag-ingat na hindi siya magbigay ng isamang pagkakataon na katisuran siya o kaya'y masisi, mapulaan ang ministeryo. Kundi ang sabi niya dito sa verse 4, but in all things, approving ourselves as the ministers of God. Sa lahat ng mga bagay, approving, ibig sabihin, pinatutunayan namin na kami talagang mga ministro ni Lord sa lahat ng bagay. Hindi lang kami ministro pagka pinagpapala. Hindi lang kami ministro pagka mabuti ang trato sa amin. Kami ministro sa lahat ng pagkakataon. At tingnan natin kung anong sabi niya. Amen. Approving ourselves as the ministers of God in much patience. Pagkakailangan naming magtiis, we're still ministers of the gospel. Hindi yung pagka kami
Praise the Lord, kami sinisil na at pinahihirapan, kailangan namin magtiis, sabay gaganti na kami at magpapakita na kami ng karahasan at lahat. No, even in that situation, kailangan ipakita namin, ministro pa rin kami ng Ebanghelyo sa amen, sa maraming pagtitiis. In much patience, in afflictions, in necessities, sa pangailangan, in distresses, mga kapighatian. Verse 5, in stripes, sa mga lata, in imprisonments, in tumults, mga kaguluhan, in labors, pagpapagal, in watchings, pagpupuyat, in fastings. Amen. Pag-ayuno, by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned. So makita niyo, wala kayong makikita ditong negatibo. Amen? Ang maaring ituring nilang negatibo dito ay yung affliction, yung patience, yung necessities, yung distresses, yung strifes, imprisonment, tumults, labors, watchings, fastings. Marahil sabihin nyo, parang negatibo. Hindi yun. Maaring negatibo yun sa pakiramdam, mahirap pagka dinadaanan mo, pero praise God, yun ay positibo pa rin. Amen? At makikita nyo dito, sa mga panahong yun, walang pinahayag si Pablo na katangian na negatibo, kundi sa kabila ng mga pagtitiis at pagkakulong at pagkahampas at latay, ang napakita niya pa rin ay kadalisayan, pureness, knowledge, can you say amen? Long-suffering, kindness, kabutihan pa rin, pag-ibig na walang pagkunwari. Ibig sabihin, sa kabila ng mga parabang negatibong mga pangyayari, amen, walang masamang manifestation na lumabas sa amin. Why? Because we are bearing the name of the Lord Jesus Christ. Madali lang maging mabait pagka mabait din sa iyo yung kapatid mo. Madali lang maging mapasensya pagka hindi naman pasensya yung kapatid mo. O kung ikaw ay pastor, madali lang maging mapasensya pagka hindi makulit yung tupa mo. Pero sabihin ko sa iyo, merong sadyang excuse. Pero yun po ang totoo. May makakulit na tupa. Kung hindi ba bakit merong pamalo ang pastor? At bakit may tungkod? Yung pamalo, ginagamit. Yung tungkod niya kasi, merong hook yun sa dulo. Tapos tungkod din yun. Amen? Yung tungkod, yun ay, ginagamit niya, yung hook, ginagamit niya yung pagka inaalo niya ang isang tupa at pinalalapit niya sa kanya, inahatak niya yung tungkod niya, lika dito, lika dito, lika dito. Pero yung, pagka binaliktad niya yun, hawak niya yung hook, pamalo yun. Gamit yun doon sa kakulitan. Diba? Dahil minsan may lumalabas na kakulitan, palo yun. Pero sabi ni David, thy staff, they comfort me. Kung naintindihan niyo yung gawin ni Lord, pag napalo kayo, ang sabi, amen, turin niyo yung kaaliwan niyo, napalo ako, naaliw ako. Praise the Lord. Binaliktad na ni Brother Ray yung kanyang tungkod. Pero kung kayo tamang tupa, kung talagang tupa kayo, ang pamalo niya ay kaaliwan natin. Hallelujah. Alright. Fivefold ministry, pero gusto kong sabihin sa inyo, bawat isa sa atin merong individual ministry. Sa labas ng fivefold ministry, sabi ni Brother Branham, lahat tayo bilang anak ng Diyos, bahagi ng katawan, may kanya-kanyang ginagampan ng ministeryo. Sa kanyang message na the Smyrnaean Church says ito, sabi ng ating propeta, sabi niya, and every person in the church, sino bang kasama sa every person? Alright. Kaya, okay, galing ako sa ministers kanina, bababa ako doon sa karaniwang mga mananampalataya. Kasama na tayo lahat dito. Every person in the church has an individual ministry. Alright, kung nag-ingat si Pablo at dapat mag-ingat ang fivefold ministry, amen, sa kanilang ministeryo, sa kanilang pamumuhay, amen, sa pagdadala nila ng pangalan ni Kristo, then ngayon, dahil kayo may ministeryo din, dapat mag-ingat din ang bawat isa sa inyo. Because you have individual ministries. And that individual ministry goes together with the rest of the ministry
with the rest of the ministry, what? To edify the body of Jesus Christ. Ephesians 4:12, yun ang sabi. Alright, so anumang ministeryo meron ka, kahit hindi kasama sa fivefold ministry. Di ba? Ministeryo mo ng pag-awit, pagtugtog, paglilinis ng church, pagtulong. Diba? Administration, whatever that is. Amen? Yun ay ministeryo. Ang sabi, yan ay hindi kumukontra dun sa fivefold ministry. Nagkakalakip-lakip lahat ng ministeryo sa isang layunin. Para ano? Para patibayin ang katawan ni Kristo. Hindi para wasakin, para siraan, para paghinain, kundi palakasin, patibayin. Alright? Ang paalala ni Pablo sa mga taga-Galatians ay ganito. Pagkatapos kong sabihin yan, gusto kong paalalang, sabi niya sa Galatians chapter 5, sabi dito, 14 hanggang 16, For all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Right? Pag nagawa mo raw yun, nagawa mo na lahat ng batas. Pag nagawa mong ibigin ang iyong kapitbahay ng tulad sa iyong sarili. 15, But if ye bite, ang kausap niya dito, alam niyo kung sino? Mga believers, ha? Hindi mga taga-sanlibutan. Mga believers. Kaya ang kausap ko ngayon, mga believers din. At sabi ni Pablo, if ye bite and devour one another, sa Tagalog, alam niyo kung ano yun? Kung magkakagatan kayo, ano sabi diyan? Tingnan niyo yung Tagalog. Devour, ibig sabihin, maglalapaan kayo. Kung magkakagatan kayo at maglalapaan kayo, ang sabi niya, take heed that ye be not consumed one of another. Mag-ingat kayo, amen, baka magkaubusan kayo. Abay, nagkakagatan kayo at naglalapaan eh. Bakit kailangan sabihin ito ni Pablo sa mga believers? Kasi naiintindihan niya ang kalagayan ng mga believers. Tao din sila. Alam niya, meron pa ring his ng serpente sa kanilang laman. Meron pa ring, amen, masamang katangian na nilalabanan sila dito at paminsan-minsan ay lumalabas yung ulo ng serpente at nanunuklaw. Naintindihan niyo ba ako? Amen. Kaya ang sabi niya, mag-ingat kayo, baka nagkakagatan kayo, nagsasagpangan kayo sa isa't isa. Mag-ingat kayo, baka, amen, imbis na nagpapatibay kayo, kagaya ng sinasabi ng message at ng Bible, na dapat, ano man yung ministry nyo, ano man yung sinasabi nyo tungkol sa kapatid, yung nagpapatibay, mag-ingat kayo, baka sinisira nyo yung influensya ng inyong kapatid, baka sinisira nyo yung kanyang patuto, baka inilalayo nyo siya sa ibang kapatid. Are you listening to me? Amen. Minsan, pagka hindi katulad natin ng isang tao, ay ipinupwera natin sa bride eh. But you know what? Sabihin ko sa inyo, kahit anong gawin nyo, hindi kayo maaaring magkatulad na magkatulad. Meron tayong isang pananampalataya, isang kapahayagan, pero hindi ibig sabihin nun, wala tayong magkakaibang mga opinion. Meron tayong mga paboritong iba-iba. May mga gusto tayong iba-iba, pero sa kapahayagan, sa paniniwala, sa paninindigan, isa tayo yan, nagkakaisa tayo. Amen. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi tayo magkakasalungatan sa opinion. Hindi ibig sabihin nun hindi tayo magkakasalungatan sa diskarte. Di ba? Merong mga pangahas. Merong mga maingat, di ba? Iba-iba ang katangian natin. Yung mga katangian na nakuha natin sa pamilya natin, dala pa rin natin yan dito sa laman na ito. Kaya maaaring gamitin ang kaaway yun para magkagatan kayo sa isa't isa. At anong mangyayari? Imbis na yung ministry ng isa't isa ay magpatibay, anong mangyayari? Ito'y ministry ng kainan sa isa't isa. Sipin nyo anong klaseng iglesia, anong klaseng end-time message yan? Merong grupong ganito. Kaya nga, I don't believe, hindi ako naniniwala na dapat maging, maging clannish tayo, na meron lang tayong grupo na sinasamahan. Dapat mag-reach out tayo sa lahat. Amen?
Hallelujah. Kailangan natin mapakisamahan lahat ng mga kapatid natin. Lahat yan, bahagi ng katawan. Kasi yung tendency ng tao, pagka hindi mo kapareho sa diskarte at hindi kapareho ang gawin niya nung gawin mo, amen, medyo nilalayan mo siya, iniiwasan mo siya. Pero gusto ko sabihin sa iyo, kahit gaano ka kalayo ang gawin niyan sa gawin mo, kung yan anak ng Diyos, pareho pa rin kayo mararapture. Kapatid mo pa rin yan at hindi ka dapat nagsasalita ng masama dahil lang sa hindi kayo magkapareho. At doon tayo dapat mag-ingat. Baka nilalamon mo, kinakagat mo yung sarili mong kapatid. Dahil lang sa hindi kayo magkatulad. Dahil lang magkaibangin yung opinyon. Dahil lang magkaibangin yung ugali sa buhay. Diba? Huwag niyong ibukod ang inyong sarili at sabihin na, kami ang mga elite dito sa church. Tinamaan kayo ng kayabangan. Ang nobya, ang kabuuan nito ay elite. Walang bahagi ng nobya na mas elite kaysa doon sa iba. Pare-pareho tayong naligtas ng biyaya, pag-ibig, kabutihan ng ating Panginoon. Pare-pareho tayong tinatrabaho ni Lord. Pare-pareho tayong may bahagi ni Lord. Kaya lang pare-pareho tayong tinuturuan para magtagumpay dito sa ating kalaban. Amen. Huwag tayong maging mabilis. Amen. Sa ating bibig, huwag tayong maging mabilis sa gatilyo. Huwag tayong mabilis magalit. Amen. Huwag tayong mabilis magpasa ng judgment. Bakit ba ganito aking pinapangaral? Pero siguro nangyayaring ganito sa church. At ang aking panalangin pagkatapos ng service na ito ay nadurog ko na yung ulo ng serpente yun. Wala akong pakialam kung malakas kang sumigaw, mataas kang, madalas kang nagtataas ng kamay, madalas kang nag-offer ng special song. Amen. Kung ito ay nagmamanifest sa iyo, kailangan kang sawayin. Amen. At ito ang pinakamahirap na kadil na espiritu pagka ikaw ay religious, pagkatapos ay hindi ka nasasaway, hindi ka napapaalalahanan, at wala kang pagtitiis sa iyong kapwa. At ikaw ay mapanghamak sa iyong kapwa. Wala akong pakialam kung gaano ka nakatagal sa message, gaano ka kaalam sa mensahe. You have a religious spirit and you have to be, amen, corrected. Amen. Kung pakialam mo, ikaw lang, ikaw ang may sagot sa lahat ng tanong. Amen. Amen. Nagkakamali ka. Ikaw ang pinakaunang tao na dapat pumunta sa altar, ang ibig sabihin yan. Praise the Lord. Amen. Hindi tayo natatakot dito dun sa napoposes ng demonyo eh. Yung biglang nagwawala at kung ano-ano ginagawa. Because we can identify, that's the devil right there. Ang bahirap yung pandaraya ng kaaway doon sa mga may bit-bit na iPad at Bible at lahat ng klase ng anyo ng Biblia. Mahabang damit, mahabang buhok, naka-service palagi, nakataas palagi yung kamay. Pero ang galing mga gat. Ang bilis. Amen? Loose tongued. Alam niyo yung loose tongued? Masyadong maluwang yung dila. Alam niyo, sabi ni Brother Branham, isang manifestation ng temperance ay yung kaya mong pigilin ang iyong dila. Ang sabi ng totoo, ang sino mang hindi nakaka-offend sa kanyang salita ay isang sakdal na tao. Kaya napakahirap. Kala niyo, simple lang yun. Yung ikaw yung mag-ingat sa iyong salita. Sabi, pagka hindi ka na naka-offend, ibig sabihin, sakdal na tao ka na. Tapusin ko na ba? Konti na lang, konti na lang. So our own wrong attitudes, being quick to foam at the mouth, quick to criticize, quick to complain, quick to reacting rather carelessly, quick to cut down others.
may cause others to stumble and actually be emboldened to adopt the same destructive ministry as we did. Alam niyo ba yung mga baguhan na mga kapatiran? Pag ikaw ay matagal na dito sa pananampalataya, of course, ang tendency niyan tumingin sa iyo. Tingalain ka. Diba? Kaya ingatan mo na tama yung pinapakita mo sa kanya. Nakikinig ba kayo sa akin? Praise the Lord. Pagka yan ay lumapit sa'yo, dumikit sa'yo, siguraduhin mo tama yung asal na tinuturo mo dyan. Kasi kung ano yung nakikita sa'yo, susundin niya yon. Hallelujah. Yung maling attitude natin, amen, ay maaaring maka-influensya sa kanila at mapapalakas ang loob nila na gayahin yung ginagawa mo dahil, abay, matagal na yan eh. Abay, ano yung spiritual yan? Matangga na yan sa mananampalataya eh. Tapos nakakakitaan tayo ng ganun. Alam niyo ba kung ano ibig ko sabihin? Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Paano natin dinadala ang pangalan ng ating Panginoon? Paano natin tinatrato ang isa't isa? Remember now, si Pablo kaya ganun ang ingat niya dahil alam niya ang kanyang ministry ay sa katawan ni Kristo. Ang kanyang kadil ay membro, bahagi ni Kristo. Amen? At dapat ganun ang tingin natin sa isa't isa. Amen? Hindi lang yan si Eddie o si Saldi o si Balong, hindi lang yan. Yan ay bahagi ng Diyos. Baka hindi mo namamalayan, ikaw ay yumuyurak, tumatapak, nananakit sa bahagi ng Diyos. Kaya dapat mag-ingat tayo ng gusto sa ating pakikipag-deal sa isa't isa. Ingatan natin, huwag tayo maging mabilis sa ating galit. Pakita ko sa iyo kung gaano nakakahawa ang pagiging negatibo. Diba? Nasabi ko na ito minsan nung mag-preach ako. Nung magsugo si Moses ng 12 spies, diba? Yung 10 sa kanila ay nag-ulat ng negative na report tungkol sa Promised Land. Amen? Ano ang mas naka-epekto? Yung negative. Lahat sila natakot ng humayot, magpatuloy sa kanilang paglalakbay, pagpasok sa Promised Land. Bakit? Doon sa negatibong report ng 10 espiya. At hindi lang yun. Isipin nyo, yung mga taong sumunod kay Moses at sumunod kina Joshua at Caleb, amen, abay, nagkatapos ng kanilang report, masamang report, abay, kumuha ng bato at pagbababatuhin sana si Joshua at saka si Caleb. Ganun katindi ang epekto ng negativism. Pagka negatibo ka, palagi kang may puna, palagi kang may angal, palagi kang may reklamo, palagi kang may kapaitan, palagi kang may pansin, palagi kang may criticism sa iba. Hindi mo namamalayan, kumakalat yan, nakaka-apekto yan. Hanggang kahit na gaano kaganda yung pag-uugali ng isang tao, nasanay ka nang maghanap nung pula, nung pangit, nung hindi tama. Samantalang ang advice sa atin ng Biblia ay hanapin natin kung ano yung mabubuti sa ating kapatid at takpan natin yung kanilang mga kamalian. Praise the Lord. Amen. Ano bang klaseng preaching? Ang pang-bride ba yan? Pang-bride na pang-bride ito. Sabi dun sa verse 16, nung ating binasa kanina sa 2 Corinthians chapter 6, by pureness, by knowledge, by long-suffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned. Alright, yung salitang long-suffering dun ay galing sa salitang makrothumia, na ibig sabihin ay patience, endurance, constancy, steadfastness, perseverance. Alright? Ito yung nangahulugan din ng forbearance, long-suffering, slowness in avenging wrongs. Pagiging mabagal daw sa paghihiganti sa mga maling ginawa sa iyo. Yung pala ang ibig sabihin ng long-suffering. Amen? Pagka meron kang kakayanan na maghiganti, pero kaya mong pigilan, ibig sabihin may long-suffering ka na. Alright? Pag meron kang kakayanan, nasa kamay mo ang kapangyarihan para gumanti, para magiganti, para makabawi. Pero naawat mo at hindi mo ginawa, yun ang palatandaan na may long suffering ka na. Right? Hindi mo pwedeng sabihin, halimbawa, ako ikinidnap ng Abu Sayyaf. Huwag nawang mangyari, Lord. Illustration lang.
Pagkatapos ay pinahirapan ako, ginutom ako, binugbog ako, hinaplit ako ng mga lahat ng klase ng panghaplit. Nagkalatay-latay ako, nabugbog ako, hindi nyo na ako makilala. Pero sa wakas ay pinalaya ako. Ngayon ay pupunta ako sa church at magpapatuto ko at sasabihin ko sa inyo, nagpapasalamat ako kay Lord dahil natiis ko at naging mapagpahinuod ako sa kanila. Hindi ko pwedeng sabihin yun. I don't have the power. Wala akong choice. Hindi ko pwedeng sabihin na naging mapagpahinuod ako at nagtiis ako. Wala akong magawa. Nakatutok yung baril nila sa akin eh. I don't have the power. Para pagtanggol ko yung sarili ko. Wala akong kakayahan. Kaya wala akong choice kundi magtiis at maghintay na lang kung anong mangyayari. Kaya hindi ko pwedeng sabihin, may long suffering na ako, natiis ko yung ginawa sa akin ng Abu Sayyaf. May long suffering ka basta ikaw ay may kapangyarihang gumanti. Nasa ilalim mo yung tao, nasa authority ka, at ginawan ka ng mali, nasa iyo, nasa kamay mo ang kapangyarihan na gantihan ka. Pero pag nagawa mong awatin yun, kahit na meron ka ng karapatan at meron kang kapangyarihan, yun ang long suffering. Amen? Pag meron ka ng tsansa, nasa iyo na, narito na, kita mo yung sitwasyon, makakaganti na ako sa Kanya. Pero you decided against it because of God, because of His love, because of His Word. And then, you can say, you have long suffering. Dahil pwede ka nang magiganti. So, ang long suffering ay hindi naghahanap ng pagkakataon para magiganti o para makaganti, kundi ang long suffering ay naghihintay ng pagkakataon para mapalampas ang pagkakamali ng iba sa iyo. Ang ganda aral, ano? Praise the Lord. Paano tayo nag-ugali sa isa't isa? Amen? Pagka tayo ay nasalungat, anong ating reaksyon? Ha? Pakita natin yung pagiging bride natin. Praise the Lord. Pakita natin yung pagiging mature natin. Pakita natin yung pagiging third-full believers natin. Wala yan sa lalim ng pangangaral lang at yung mga hiwagat lahat. Pamuhay natin. Pakita natin ang katangian ni Kristo. Iproklama natin ang pangalan ni Kristo sa ating kalagitnaan. Magtiis tayo sa isa't isa dahil ito ang katotohanan. Marami tayong pagtitiisan. At ang magtiis hanggang sa wakas. Ang tunay na bride. Pag di mo kaya pagtiisan ng kapatid mo, hindi ka bride. Hindi mo kaya pagtiisan ng bride. Sabi ng isang quotation, galing kay S.T. Coleridge, sabi niya, the Jews would not willingly tread upon the smallest piece of paper in their way, but took it up, for possibly they say the name of God may be on it. Ang mga Hudyo daw, pag sila yung naglalakad at nakakita sila ng kaprasong papel, hindi nila basta-basta inaapakan yun. Iniiwasan nila yun. Ang ginagawa nila, dinadampot nila. Dahil posible daw na ang pangalan ng Panginoon ay nakasulat doon. Ganon sila magpahalaga sa pangalan ng Panginoon. Dahil ang kabilin-bilinan sa kanila, huwag niyong gamitin yan sa mga walang kabuluhang bagay. Na hindi nga nila mabigkas yun eh. Di ba? Hindi nila mabigkas sa sobrang kabanalan ng pangalan. Kaya kung nakasulat yun sa papel, tapos inapakan mo, parang diba, inurakan mong pangalan. Kaya pag nakakita sila ng papel, hindi nila basta-basta inapakan. Dinadampot nila, tinitignan nila, baka nandun ang pangalan ng Panginoon. Though there was a little superstition in this, sabi niya, yet truly there is nothing but good religion in it, if we apply it to men. Trample not on any. There may be some work of grace there, that thou knowest not of. The name of God may be written upon that soul that thou treadest on. It may be a soul that Christ thought so much of as to give His precious blood for it. Therefore, despise it not. Kung i-apply daw natin ito sa ating kapwa, mabuti raw na reliyon yan. Dahil baka yung inaapakan mo, inuyurakan mo, ay kinamatayan ni Kristo. Pinag-alayan niya ng kanyang dugo. Pinag-isipan niya ng gusto na kanyang inalay ang kanyang buhay para doon sa taong yun. Baka yung taong yun, amen, ay may daladalang pangalan ng Diyos. Marahil meron siyang mga kainaan, pero wag mo siyang yurakan. Kasi baka yun ay, amen, nasa ilalim pa lang ng pagkilos, pagtatrabaho ng Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya.
Pero dahil lang sa pagkakamali, siniraan mo, pinaalam mo sa lahat ng tao yung kanyang kamalian. Anong ginawa mo? Yunurakan mo yung biyaya ni Lord na nagtatrabaho sa buhay ng taong yun. At sinong yunurakan mo? Si Lord mismo. Kaya anong paalala? Mag-iingat kayo. Huwag kayo masyadong mabilis magsalita at tumatol. Dahil lang sa hindi kapareho ang isang tao. Amen? Sabi ni Brother Branham, as I close, Thou knowest all things. Sabi niya, if you talk about one another and belittle some other Christian, if you talk about one another and belittle some other Christian, or something like that, remember, you're hurting what? Who? God. Well, you can talk about me as much as you want to. Sabi ni Brother Branham, but leave my children alone. Pag-usapan nyo na ako, huwag nyo lang salingin yung aking mga anak. Huwag nyo pag-usapan yung aking mga anak. Alam niyo kung bakit? Nagpatuloy siya. Is that right? I'd rather that you just take me out and whip me and beat me and everything. But don't hurt my boy back here. No, no. He's a part of me. Well, that's the way God feels about us, you see? In other words, ingatan nyo kung paano nyo tratuhin yung mga kapatid nyo. Kasi mas gusto pa ni Lord na siya ang siya ang direktahin mo eh. Diba? Sabihin mo lahat ng sama ng loob sa kanya. Huwag mo na lang saktan yung mga anak niya kasi mas masasaktan siya pag sinaktan mo yung anak niya. Sabi niya, ganyan ang pakiramdam ni Lord para sa kanyang mga anak. Kaya anong dapat natin gawin? Amen? Let's forbear one another. Bearing with one another. Mag-ingat kayo na alisin nyo na kagad sa aklat ng buhay yung kapatid nyo dahil sa kahinaan niya, dahil sa maling gawin niya, dahil sa gawin niya na hindi katulad nung sa'yo. Kundi magmula ngayon, alalahanin natin, lahat tayo ay bahagi ng isang katawan. At bawat isa sa atin ay makakatulong sa isa't isa para mapatibay ang buong katawan. And that's the nature of Christ. Forbearing. Dahil alam niya kung anong katayuan natin. Alam niya ang kahinaan natin. At dapat maintindihan natin ang kahinaan ng ating kapwa dahil tayo mismo ay punong-puno ng kahinaan. Tayo lahat ay magsitayo. Pwede ba natin awitin, Brother Jeff, ulit yung ating inawit nung nakaraang Wednesday? Amen. And I believe that's what we need to do. We need to let God kill us completely. Our old nature, kung meron pang natitira dyan, meron pang hindi talaga born again, kaya kayo ganyan, kaya wala kayong pahalaga, kaya wala kayong ingat sa inyong kapwa dahil that old nature is still there. Pero katulad ni Moses, sana meron kayong pagnanasa. I want to see your glory, Lord. I want to see your nature. I want to see your name proclaimed, Lord, in my life. I have that desire, Lord. Marami na akong dinanas. Hindi ko mabilang aking mga pagpapala. Grabe yung mga karanasan ko sa iyo, but I still want to see your glory. I want more of you. I want all of the promises for me. I want all the blessings that are available. But you see, we need to have access. We need to have the keys. At anong ginawa ko ngayon sa inyo? Binigyan ko kayo ng susi. Para ano? Para yung pagpapala ni Lord ng pagkakaroon ng divine nature niya at paggana dito sa inyong buhay ay inyong maranasan. Amen. Magtiis sa isa't isa. Magpatahan sa isa't isa. Only say good things about one another. Amen. Huwag kayong maghanap ng kamalian. Amen. Ba't hindi nyo ikwento yung kabutihan? Para mas masarap pag-usapan yung kamalian, yung masamang bahagi, no? Ba't hindi tayo mag-uusap? Ang pag-usapan natin yung magandang bahagi ng kapatid. Yung kabutihan niya, yung pagmamahal niya, yung katapatan niya, yung kasigasigan niya sa pananampalataya. Papakita ng inyong maturity sa ating Panginoon. We need to search our life. Search in my life. Try to sing it now. Deep on the inside, desiring a closer walk with Jesus Christ. Praying on my knees and pouring out my heart, uttering
said, I die daily. So here I stand with this desire. Yes, Lord. Lord, I want to die. Lord, I want to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. Now I'm determined to fight with With all my strength and might, and persevere in the way you've shown me is right. You said it's the narrow way that leads to eternal life. So through prayer and supplication, Lord, I know the victory's all mine. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater works and live in the image of Christ. Thank you, Father. All these promises were made for me, but First I need to die. so I'm I'm laying my all on the altar of sacrifice, separating from all sin, for Christ dwell within. I'm dedicating my life, tearing down the veil of self-worth. Lord, I know it's there I'll have the access to my total deliverance. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do the greater work. Yes, Lord. But first I need to die. Sing it all together now from your heart. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do greater works of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. One last time, hallelujah. Lord, I need to die. Thank you, Lord. And I want the keys to have access. I want to do the greater work and live in the image of Christ. All these promises were made for me, but first I need to die. God can take His time. All these promises were made for me, but first I need to die. Holy Ghost, oh Lord, all these promises were made for me, but first I need to die. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, oh Father. Salagsigin natin natin mga sarili. Kagaya ng sabi ng awitin, tinapat tayo ng Diyos sa nagliliwanag niyang salita ngayong umaga. And I thank God for it dahil yun ay tumapat din sa akin. At
Pinakita ang mga bagay na dapat na isuko ko sa Kanya, ayusin, pinuhin. Kaya kung kailangan kong maging bahagi ng pag-agaw na yun, then I must bear the glory of His name. I must bear His name, must bear His attributes. His glory should be revealed through me and in me and by me. Yan ang tunay na tagumpay ng Kalbaryo. Kapag ang buhay ni Kristo ay nailipat na sa atin at ito'y na-manifest natin, pagmamahal, ang pagtitiis, ang pag-uunawa. From now on, ang iglesyang ito, inaasahan ko magiging mapagmahal sa isa't isa, nagmamalasakit, nagtuturingan ng mahalaga sa isa't isa, nag-iingat sa pagsasalita ng anuman laban sa isa't isa, nagpapanalanginan, nagbabatahan ng kahinaan, pagtitiis sa mga kahinaan ng isa't isa, hindi palalakihin ang kaunting nakitang mga kahinaan, kundi tatakpan, tutulungan, patitibain ng bawat isa. That's how we see the glory. That's how Moses saw the glory. Ganon pinaalam ni Lord ang kanyang kalulatihan. Ganon niya ipinakita. At ganoon may papakita sa mundo ang kalulatihan ni Lord ngayon. When we become full of compassion, full of mercy, full of grace, yes, we are full of truth. Kasama yun sa katangian, doon sa kalulatihan, naalala nyo? Pero yung kapuspusan ng katotohanan ay bahagi lamang. Kailangan puspos din tayo ng kagandahang loob. Long-suffering and all these attributes. No wonder ating propeta ay nangaral ng stature of a perfect man. What are those? Those are attributes of the Holy Spirit. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, and above all, love. That's the name of God. That's the nature of God. And we bear in this body, amen, not just the dying, but we manifest in this body the name of the Lord and His glory. Ama, pinagkakatiwala ko ang mga nabanggit ko ngayong umaga sa iyong kamay. Diniling ko sa katahimikan ito, sa pagtatapos ng aming gawain, na iukit mo ito, Panginoon. Iukit mo ito sa lamang puso ng mga anak mo na naririto. Binago mo na sila. Tinawag mo na sila sa sanglibutan. Pero Lord, itong bagay na ito marahil hindi pa nila napagtatagumpayan. Kaya ngayon, ipinangaral ito para magmula ngayon ay mapagtagumpayan na nila. And Lord, I claim that for this church. Patawarin mo ang aming mga hindi magandang inugali nung nakaraan. But Lord, we want to see your glory in this church. Yan ang desire ko. Parang nararamdaman ko yung nararamdaman ni Moses nung sabihin niya, na Lord, namamanhik ako, ipakita mo sa akin ang kalulatihan mo. Yun din ang aking nararamdaman ngayon sa aking pangangaral. At sa dulo ng gawain ito, humihiling ako sa iyo, Ama. Ipakita mo ang iyong kalulatihan sa akin. Pakita mo ang mga kabutihang ito, mga katangiang ito sa iglesyang ito, Ama. Nang sa ganun, Panginoon, madakila ang iyong pangalan ng lahat ng tao na makakita sa amin. At tunay naming masabi, ikaw nga ay nasa aming kalagitnaan. Iyo pong hipuin ang bawat tao, bawat may pangailangan ngayon, Lord. You are our great Jehovah Rapha, Lord. It's in your name, it's in your nature. At Lord, if we bear your name, sa umagang ito, madali lang namin sabihin, Lord, inangkin namin ang kagalingan ng may karamdaman ngayon. Because it's in your name, Lord. It's in your nature. Have your way, Lord. Have your way. Ikaw aming deliverer. You are Jehovah Rapha, you are Jehovah Shammah. Ikaw ay kasama namin yung mga dumadaan ngayon sa mga madilim na bahagi ng kanilang buhay. Ikaw ang kasama nila, Panginoon. Jehovah Shammah, Lord.
Jehovah Shammah, you're with them, Lord. Hindi mo ipinangako na hindi kami dadaan sa mga hindi namin maintindihang mga pangyayari, madidilim na lugar. Hindi yun ang pangako mo. Ang pangako mo lang ay sasamahan mo kami kahit saan kami pumunta, saan kami dumaan, hanggang sa dulo ng sanglibutan. Palakasin mo mga kapatid ko na dumadaan sa mga mahigpit na pagsubok ngayon. And Lord, show them your glory. Show them your love. Let them feel your love and support right now. Oh God, lahat ng mga request, Lord, tinataas namin sa iyo. Father, tinataas ko, Panginoon, ang anak ni Sister Lori dun sa San Pablo, Lord, si Brother Joven. Father, I ask this blessing right now in your name, Lord. Kabagan mo po siya. Palayain mo siya at Lord, kung meron kang layunin, kaya nangyayari ito sa pamilyang yun na mahaya mong makita nila ng mabilis, nang sa ganun maging mabilis din ang deliverance, Panginoon, ng batang yun, Ama. We love you and we thank you. We thank you, Lord. We just want to say thank you. We just want to say we love you, Lord. Jesus Christ's name. Hallelujah. Hallelujah. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Let's just say thank you, Lord. Praise you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your glory. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Victory, victory, Lord. What a victory is ours this morning. Oh, hallelujah. Hallelujah. Amen. We're dismissing the service in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Dahan-dahan tayong umalis sa sanctuaryo. Kung gusto nyo manatiling nananambahan, you're welcome to do it. Gusto nyo manalangin pa, bigyan ng ilang pang panahon. Amen. Sa pagtatalaga ng sarili nyo, you can do that. Habang yung iba, unti-unti umaalis sa congregation. Amen. God bless you. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon, huwag niyong kalimutan ang inyong narinig ngayong umaga. Lord, I need to die. Take away this old nature inside. All your blessings are available, and I want the keys to have access. I want to do greater works